aking communion. Praise God! Hallelujah! So, napakabuti ng ating Panginoon sapagkat meron tayong magandang panahon. Amen! Dahil nung kabila pong linggo, talaga naman ang dami nagsuffer, mga binaha. Amen! Praise God! Glory to God. At ang lakas po ng ulan. Talagang nakita nyo ating mga kapatiran nakipagsapalaran para po lamang makarating sa iglesia. Pero ngayon po, dahil ngayon po ay first week na po tayo ng September. Nasa Ber na po tayo. Amen. So ibig sabihin, talagang tayo po ay lumalapit na doon sa hinihintay ng marami. Glory to God. Hallelujah. So ngayon po ay dahil ngayon po ay December, ika-9 month na po ngayon. Glory to God. So tayo po ay tumayo at tayo po ay kumuha ng siyam. Nakapatira natin, batiin natin na Merry Christmas na. Hallelujah. Praise God. Maagang Pasko. Glory to God. Maagang pagpapala. Sige po. Kamayan nyo, yakapin nyo, kamustahin nyo. Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Yeah. Praise God. Sige po, tumayo po kayo. Puntahan nyo po yung mga kapatiran na hindi nyo pa nayayakap. Yung mga bago, lapitan nyo. Amen. Glory to God. Hallelujah. Praise God. Amen. Sige, yung nasa may likod, puntahan nyo yung nasa may likod. Glory to God. Batiin nyo. Kamustahin nyo. Ayan. Praise God. Hallelujah, Lord God. Napakabuti ng ating Panginoon. Praise God. Amen, amen. Praise the Lord. Hindi pa matapos yung kagalakan. Amen. Napakasarap yakapin, kamayan ang ating pong mga kapatiran. Praise God. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Okay na po? Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Glory to God. Amen. Bago po tayo mag-communion, may mga hawak na po ba? Tayo po muna'y umawit. Praise the Lord. In Jesus' name. Yes, hallelujah, Lord God. Yes, amen, amen, hallelujah, Lord God, hallelujah. Oh, glory, glory, hallelujah, Lord God. Yes, oh Jesus. Hallelujah. Bago po tayo kumain ng tinapay at ng iminom ng ubas, tayo muna po ay umawit at atin pong para po ito po ay diretso na sa pagkapasiyasat natin sa ating pong Panginoon. Atin pong awitin yung Come Holy Spirit. Praise God. Hallelujah. At habang ito po ay atin pong inaawit, namnamin po natin ang presensya ng ating pong Panginoon. Glory to God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. Yes, oh Jesus. Oh, rababashi kita na. Bolon mina. Yes, amen, Lord God. I need your anointing. Come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. In every day I grow to love you more. Amen. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Jesus. Holy Spirit, follow me now. I need your anointing. Come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. In
Yes, O Lord God, hallelujah. Hallelujah, Lord God. Panginoon, totoo nga po, O Diyos. Panginoon, sa lugar na ito, dakilang Ama, kaming lahat na naririto, kami po ay naghahangad na maranasan po namin ang iyong pong presensya. Kaya Holy Spirit, samahan niyo po kami. At hayaan niyo po, Panginoon, Lord God, na sa amin pong kalagitnaan, ano man po, O Diyos, ang kanang pong maririnig na salita mo, dakilang Ama. Holy Spirit, tanging ikaw po lamang ang may kapangyarihan, dakilang Ama, na maglagay sa aming puso, dakilang Diyos. Kaya Panginoon, Lord God, sasamahan niyo po kami. Maging sa amin pong communion, dakilang Ama. Panginoon, dalangin po namin na kami po, O Diyos, ay makalapit po sa iyo na merong malinis na puso. Sapagkat Panginoon, ang nais mo, dakilang Ama, na patuloy po naming maranasan ang iyong kabutihan. Patuloy po namin, Panginoon, na kung saan ay mayakap, Panginoon, ang bawat salita mo. Kaya Panginoon, Lord, maraming pong salamat. At naniniwala po kami, Panginoon, simula, Panginoon, ang gawain, dakilang Ama, alam po namin kasama ka na namin, dakilang Diyos. Kaya Lord, marami pong salamat. At sa amin po, Panginoon, na gawain, ikaw lamang, Panginoon, ang maitataas. Ikaw po lamang ang mapararangalan. Holy Spirit, samahan niyo po kami at hayaan niyo po, dakilang Ama, na sa pag-take po namin ng communion, ang aming puso ay karapat-dapat, Panginoon, na kumain ng tinapay at uminom ng ubas. Kaya Lord, salamat po. Salamat po. Yes, hallelujah, Lord God. Panginoon, sa oras na ito, oh God, Panginoon, kami po'y lumalapit po sa iyo at nagpapasiyasat. Lord God, kilala mo po kami. Maaari, Panginoon, kami po ay nakakahatol, nagkakaroon po ng galit. Maaaring kami po ay nakapagsasalita ng hindi po nakalulugot sa iyo. Pero Lord God, salamat sa iyo pong mga pangako. Salamat sa iyo pong salita. Na kung ipapahayag ng aming mga labi ang lahat ng aming pong mga kasalanan, ikaw ay tapat at banal na Diyos. Handa mo kaming linisin, patawarin sa lahat ng aming pong karumihan. Lord, salamat po rin sa iyong salita sa aklat po ng Awit 103, na kung gaano kataas ang langit sa lupa, ganun kalawak ang iyong pong pag-ibig sa amin. At kung gaano kalayo ang silanganan sa kanluran, dakilang Ama, ganoon yung nililimot ang aming pong pagsalangsang. Kaya Lord, sa oras na ito, kami po'y nagtitiwala at ang aming pong puso, kumbinsido, Panginoon, na kami banal sa iyo pong harapan. Sapagkat pinatawad mo na lahat ang aming pong mga kasalanan, Panginoon. Lord God, kami laging humihingi sa iyo sapagkat alam po namin na ang iyo pong biyaya at habag, dakilang Ama, ay over para sa aming pong lahat, Panginoon. Kaya Lord, salamat po. Salamat sa iyo pong mga salita. At tanging ikaw po lamang, Panginoon, Lord God, ang aming pong aalalahanin sa oras na ito. Kaya, O Diyos, tunay nga po, nakaibuti-buti mo, dakilang Ama. Kaya, Panginoon, sa oras na ito, O God, hallelujah, Lord God, hallelujah. Amin pong aalalahanin, Panginoon, ang iyong pong mga salita. Amin pong aalalahanin, Panginoon, Lord God, ang araw na ito. At hindi po lamang tuwing first Sunday po namin ito aalalahanin. Kundi ito, Panginoon, araw-araw po namin, Panginoon, isasagawa, dakilang Ama. Na lagi po namin bibigkasin, dakilang Diyos. Nang yung kamatayan sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, ito po ang sanhi kung bakit kami naligtas. Kung bakit kami naririto, dakilang Ama. Kaya, Panginoon, sa oras na ito, oh God, Panginoon, namin pong aalalahanin na sinabi mo sa aklat po ng 1 Corinthians chapter 11, verse 23. Oh, hallelujah, Lord God. Matapos na sila ay pagkanulo, ang ating Panginoong Jesus, siya'y dumampot ng tinapay at kanyang itinaas at kanyang sinabi, ang tinapay na ito, sa tuwing ito'y kakanin nyo, aalalahanin nyo ang aking katawan na namatay sa krus ng Kalbaryo. Aalalahanin nyo ang aking katawan na kung saan ay nakaranas ng hampas, nakaranas ng mga hagupit na kung saan ito ang naging dahilan kung paano ang dugo ay dumanak sa iyong katawan, Panginoon. Aalalahanin namin, Panginoon, kung paano ikay ipinako sa krus, dakilang Ama. Kung paano ang iyong tagiliran, dakilang Diyos, ay sinaksak. Ang lahat ng ito ay may simbolo sa aming pong buhay. Sapagkat ang sabi mo sa aklat po ng Isaiah 53,
na sa pamamagitan ng iyong mga dugo at latay, lahat ng karamdaman, ito'y pinagaling mo na. Na dapat kami tatanggap ng parusa, pero ikaw ang tumanggap dahil ito ang sagisag ng iyong pong pag-ibig. Na dapat kami, Panginoon, pero ikaw, Panginoon, ang namatay sa krus ng Kalbaryo. Kaya salamat po, Panginoon, at sa aming pong pagkain ng tinapay na ito, kami po'y patuloy na magpapasalamat, magpupuri, sapagkat lagi po naming naaalala at lagi kayo nagpapaalala na ikaw ang Diyos na nagligtas sa amin. Kaya kanin natin ang tinapay na ito bilang pag-alala sa katawan ng ating Panginoon na namatay, ipinako sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Oh yes, Lord God. Hallelujah. Yes, oh Jesus. Hallelujah, Lord God. Panginoon, sa oras na ito, oh God, matapos na ikaw po'y makapagpasalamat, dumampot ka ng saro at iyong itinaas at iyong sinabi, ang ubas na ito'y sumisimbolo ng aking dugo. Sa tuwing ito'y inyong iinumin, aalalahanin niyo na ang dugong ito, dumanak sa krus ng Kalbaryo, na ito ang katagumpayan ng lahat ng bagay na ginawa sa atin ng dyablo. Dahil sa pamamagitan ng dugo mo, aming Panginoong Jesucristo, lahat ng uri ng karamdaman, iti iyon ang pinagaling. Lahat ng alipin ng kasalanan, pinalaya mo na, Panginoon. At lahat ng alipin ng kahirapan, dakilang Ama, Lord God, silang lahat ay pinayaman mo na, dakilang Ama. Kaya Panginoon, sa tuwi, Panginoon, na kami iinom nito, aming idideklara na lahat ng gawa ng dyablo, ang lahat na ito'y pinagtagumpay na namin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, aming isisigaw na kaming lahat, Panginoon, ay pinayaman mo na. Kaming lahat ay pinagaling mo na, Panginoon. Kaming lahat ay malaya na. Sa pangalan ni Jesus, inumin natin ang ubas na ito na sumisimbolo ng kanyang dugo. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Salamat po, salamat po. Yes, halis. Sige po, tuloy na po tayo sa pagbasa po ng salita ng ating Panginoon. Salamat po mga awit. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Yes, amen. Napakabuti po ng ating pong Panginoon. At lagi po nating aalalahanin yung ating pong isang taon na kung saan ay tema po natin sa year 23. At ito po ay lagi po nating aalalahanin na tayo pong lahat ay mga overcomer. Praise God. At tayo pong lahat ay magmamana ng kanya pong pangako. Glory to God. Hallelujah. Kaya tayo pong lahat ay tumayo para po sa pagbasa po ng salita po ng ating pong Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Ito po ay nasa aklat po ng mga ngaral. Praise God. Yes, hallelujah, Lord God. Amen. Kung mangangako ka sa Diyos, tuparin mo ito agad. Hindi siya nalulugod sa taong mangmang. Kaya tuparin mo ang iyong pangako sa Kanya. Mabuti pa'y huwag ka ng mangako kaysa mangako ka at hindi mo tutuparin. Praise God, hallelujah. Amen. Huwag mong pabayaang magkasala ka dahil sa iyong pananalita. Mangako ka at pagkatapos ay babawiin mo. Sa ganyan galit na galit ang Diyos. Kung magkagayon, hindi ka niya pagpapalain sa anumang iyong ginagawa. Praise God, hallelujah. Oh, Panginoon, salamat po sa iyong pong mga salita. Lord, totoo nga po, O Diyos, na ang iyong pong salita ay buhay at makapangyarihan. Lord, ito po inihali yung tulad mo po, Panginoon, sa isa pong tabak na may 2 talim. Ito po ay tumatagos sa amin po mga puso. At naniniwala po kami, Holy Spirit, na hinayaan mo po, O Diyos, na ito po ay maipangaral sa araw na ito.
Sapagkat naniniwala po kami habang kami pinabubuhay, Panginoon, habang kami lumalakad sa buhay pananampalataya, ang nais mo, Panginoon, kami po, O Diyos, ay maging karapat-dapat sa iyo. At ang nais mo, Panginoon, kami po ipagpalain mo, dakilang Ama. Kaya Lord God, Holy Spirit, ikaw po ang magbukas ng puso ng bawat isa. Ikaw po ang mangusap, dakilang Ama, sapagkat ako po'y gamit mo lamang, dakilang Diyos, upang maipahayag ang iyong pong salita. Pero Lord, salamat. Bago ito, Panginoon Lord God, maihayag, ako na muna ang una mong tinuruan, dakilang Ama. Sapagkat Panginoon, totoo, dakilang Diyos, habang kami pinagbubulay-bulay ng iyong pong salita, ikaw po'y nangungusap sa amin. Kaya salamat po Panginoon sa iyong pag-ibig. Salamat Panginoon sa iyong pong pagtuturo. Salamat, dakilang Ama. Totoo nga, banal na Espiritu, kami po'y kilala mo. Alam mo po ang aming pong buhay, dakilang Diyos. Kaya Panginoon, samahan niyo po kami. Holy Spirit, ikubli mo po ako sa iyong pong likuran. At ang aking pong dalangin, ikaw po lamang ang maitaas. Ikaw po lamang ang madakila. Ikaw po lamang ang maluwalhati sa aming pong kalagitnaan. Kaya salamat po. Salamat, Panginoon. Ako po'y patuloy nagpapakumbaba sa iyo. At ako po, O Diyos, nagpapasakop. Sapagkat totoo, Panginoon, sa aming pong pagkapakumbaba, ikaw po'y kikilos at gagawa, Panginoon. Lahat ng papurit parangal, Panginoon, Holy Spirit, lagi po naming aalalahanin, ikaw po ang aming comforter. Ikaw po ang aming pong tagapagturo. At ikaw ang nagpapalala ng mga salita mo. At ito po'y gamit mo, Panginoon. Kaya Lord, maraming pong salamat. Sa iyo pong papurit parangal, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, makakaupo na po kayo. Glory to God. Hallelujah. Talagang napakabuti po ng ating pong Panginoon. Sapagkat ang Diyos, dahil bilang tayo po'y mga anak, ang nais niya, tayo po ay makalakad sa palatuntunan ng ating pong Panginoon. Sapagkat totoo nga po na ang ating Diyos, tayo po ay pinapag-iingat. At bago po ito, nung po ito po ay aking pong pinag-aaralan, ako po mismo ang tinuruan ng ating pong Panginoon. Kasi minsan tayo po ay hindi po tayo nakapag-iingat sa bawat salita na ating pong bibitawan. Minsan tayo po ay napakadali pong umoo. Napakadali po tayong magsalita. Napakadali po tayong mangako. Pero talagang may Holy Spirit na magkukumbik sa iyo. Merong Holy Spirit na kung saan magpapaunawa sa iyo. Sapagkat ang nais ng ating pong Panginoon, malakaran natin ang kanya pong katuwiran. At habang tayo po'y tumatagal sa ating pong buhay pananampalataya, talagang mararanasan po natin ang iba't ibang uri ng pagsubok. Pero ang lagi po nating aalalahanin, ang Diyos na tumawag at pumili sa atin, meron siyang malaking plano para tayo ay makapamuhay ng ayon sa kalooban ng ating pong Panginoon. At kung tayo po'y makalakad sa kalooban ng ating pong Panginoon, tayo po'y patuloy na pagpapalain ng ating pong Panginoon. Sapagkat yan po ang nais po ng ating pong Panginoon sa bawat gawain, sa bawat pagtitipon ng kanya pong mga anak, ang ating Diyos na tapat ay lagi siyang may handang pagkapala. At ang nais ng ating pong Panginoon sa pag-alis mo sa iglesyang ito, ang puso mo'y punong-puno ng kagalakan. Sapagkat merong bagay na kung saan nahungkag sa ating puso na ang salita niya lamang ang tanging makapagpupuno. Kaya ganyan talagang ang plano ng ating pong Panginoon. Ganyan kabuti po ang ating Diyos. Sapagkat ang nais po ng ating pong Panginoon, bilang tayo po'y mga anak, tayo po'y makapamuhay ayon po sa salita po ng ating pong Panginoon. Sapagkat ang nais po ng ating pong Panginoon sa ating pong pang-araw-araw na buhay, ano yung nagaganap sa mga salita na yung narinig? Ito po ba'y isinabuhay po natin? O ito po ba ay kung saan ay ating po lamang binabaliwala? Pero ang Holy Spirit nangungusap po ngayon. Ang Holy Spirit nagpapaalala po sa atin. At ako po'y naniniwala na kung tayo man sa mensahe, tayo po'y masaktan. Ibig sabihin, kinakausap ka ng ating Panginoon. Kapag tayo po'y nasasaktan sa bawat mensahe, ibig sabihin, tama na naririto ka. Sapagkat ikaw ang kinakausap ng ating pong Panginoon. Amen. Bilang tayo po'y mga anak ng ating Diyos, sino magtuturo sa atin?
Di ba ang ating Panginoon gagamit siya ng mensahera o mensahero para iparating ang kanya pong magandang balita. Kaya napaganda po ito pong aklat po ng mga ngaral. At kung ating pong titingnan, ang author na ito'y walang iba kundi si Haring Solomon. At kung ating pong babalikan ang buhay po ni Haring Solomon, talagang kakaiba po yung pagkakatawag sa kanya ng Panginoon. Siya po ay itinaguring na kung saan ay matalino, napakayaman, punong-puno ng karunungan, punong-puno ng karangalan. Nakilala po siya sa buong mundo. At alam natin, ito po si Haring Solomon, ito po ay anak po ni Haring David. At sa kalalagayan po at ayon po sa ating pong mga napag-aaralan, si Haring Solomon, siya po yung kung saan napakarami niya pong naging asawa. Napakarami niya naging kabit. Pero salamat sa Panginoon, dahil ang kanya pong buhay, ito'y magsisilbing patotoo sa atin. Ang kanya pong buhay, ito po'y magsisilbing encouragement sa lahat ng naririto. Sapagkat totoo ang ating pong Panginoon. Ang buhay po ni Haring Solomon, ito po ay nagbibigay aral. Kung ating pong bababasa ang aklat po ng mga ngaral, ang aklat po na kung saan nakawikaan, ang aklat po ng Songs of Solomon, ito po'y punong-puno ng aral. Bakit po? Ito po'y kanya pong living testimony. Dahil nakita niya po rito na totoong walang kabuluhan. Walang kabuluhan ng katanyagan, walang kabuluhan ng kayamanan, walang kabuluhan ng paggawa ng laman, walang kabuluhan yung kung saan yung pagmamataas, walang kabuluhan yung kung saan naranasan mo ng lahat. Dahil ito pong mga ngaral, kung ating pong titingnan, ito po yung mga aral na kung saan ito po ay bukas sa kanya pong puso. Dahil totoo po naman na may kanya-kanyang panahon. Sa ating pong buhay, nagtakda ang ating pong Panginoon. Dumaan ka sa kabataan, dumaan ka sa kung saan yung middle age, at ngayon po na may mga edad, maaaring tayo po mismo ang magpapatotoo sa ating pong buhay. May panahon na tayo po ay kung saan nagliwaliw sa ating pong buhay. May panahon na tayo po ay bumaksak, at may panahon na tayo po may iniangat ng ating pong Panginoon. At ang lahat po niya ay pinahintulot ng ating pong Panginoon. At kung ikaw ay nakararanas ng iba't ibang uri ng pagsubok sa ating pong buhay, kapatid, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Sapagkat ang nais po ng ating pong Panginoon, habang tayo nabubuhay sa ibabaw po ng lupa, alalahanin natin na meron tayong Diyos. Meron tayong pag-asa. Meron tayong tatay sa langit, na kung ikaw may nakakaabot-abot ang problema, may pagtuturo ang ating pong Panginoon. At ang mga problema ang ating pinagdadaanan, lagi itong gamit ng ating pong Panginoon para tayo po'y maihanda sa araw ng kanya pong pagbabalik. Kaya ang problema ang ating pong pinagdadaanan, ikaganak mo yan, kabatid. Amen. Dahil ang buhay po ni Haring Solomon, lahat naranasan niya. Pero dumating ang huli ng kanya pong buhay, na andoon yung kung saan naunawaan niya ang lahat pala ng kanyang natamasa kapag siya'y hiwalay sa Diyos, wala pala itong saysay. Dahil kilala siya. Pero napagsuri-suri niya ang kanyang buhay. Na talaga pala na totoo na kapag tayo po ay nalalayo sa ating pong Panginoon, nawawala po ang direksyon ng ating pong buhay. Dahil biro mo naman ito si Haring Solomon, na napakarami, 1,000 ang kanya pong naging kabit at tunay na asawa. May tunay na asawa na kung siya'y pinakasalan, at marami po dito ay mga unbeliever pa. Kaya siya po ay nagkaroon po ng wrong direction. Dahil ang paunawa po sa kanya, huwag kang kukuha ng hindi mo kalahi. Dahil kilala, tanyag, mayaman, makisig, meron lahat ng bagay. Pero ano nangyari sa kanya? Kaya pagdating po doon sa aklat po ng mga ngaral 12, ano po ang sabi niya? 12, 13, and 14. The whole duty of man is to fear in the Lord. Bakit niya po ito nasabi? The whole duty of man is to fear in the Lord. Ang buong katungkulan ng isang tao ay magkaroon tayong takot sa Diyos. Sapagkat lahat po ng ating pong ginagawa, maaaring ito'y lihim sa tao, pero sa Diyos ito'y lantad. At makakamit mo ang kabayaran nito. Kaya kung gumagawa ka ng mabuti, mabuti ang iyong makakamit. Kung gumagawa ka ng masama, aanihin mo rin to. Kaya ngayon, nasa matter of choice tayo. Dahil makikita po natin yung kanya pong buhay.
Kaya ito po ay kanya po na kung saan ay isinulat. Maaari siya po yung mga nakapangako na hindi niya natupad. Maaari siya po ay may mga binitawan na kung saan ay mga salita sa kanya pong mga mahal sa buhay, sa kanya pong magulang bago po siya nawala. Maaring ito po ay hindi niya po napag-ingatan. Kaya siya po ay nag-suffer ng napakarami pong pinagdaanan na kalungkutan sa kanya pong buhay. Dahil ang pinakamahirap po sa ibabaw po ng lupa, yung ikaw po'y nakaranas na tumaas, nakilala ka, bago unti-unti ikay bumabaksak. At ito po ang naranasan niya. Kaya siya po'y malaya na nagkukwento ng istorya. Kaya siya po rin na may sabi doon sa aklat po ng mga ngaral, doon po rin sa 9, na ang sabi niya po rito, mas mabuti pa raw yung buhay na aso kaysa sa patay na layon. So ibig sabihin, pinakikita, kapag tayo po ay nabubuhay pa sa ibabaw po ng lupa, magagawa mo yung lahat. Magagawa mo makapaglingkod, magagawa mo papagamit sa ating Panginoon, magagawa mo na kung saan magawa kung ano po yung nararapat at magbibigay ng kasiyahan sa iyo. Dahil kapag ang isang tao po'y patay na, wala ka na. Wala ng pag-asa, wala ka ng nalalaman. Wala ka ng pagkapuot, wala ka ng pag-ibig, at ikaw ay nalilimutan na. Pero ang nais po ng ating pong Panginoon, yung pag-alis po natin sa ibabaw po ng mundo, meron po tayong maiiwan ng legacy. Meron po tayong maiiwanan na kung sa'y tatatak sa puso at isip ng ating kapitbahay, ng ating kamag-anak. Dahil ang sabi po rin doon sa aklat po ng mga ngaral 7, dahil doon po makikilala ang isang tao kapag siya'y patay na. Amen. So ibig sabihin, habang tayo pinabubuhay, gumawa na po tayo ng mabuti. Habang tayo may lakas, maglingkod na tayo sa ating pong Panginoon. Sapagat ang ginagawa po natin paglilingkod sa ating pong Panginoon, ang Diyos ang maglalagay sa puso ng tao. Maaring hindi napapansin ng iba ang yung ginagawa. Nagba-Bible study, nagsishare, umaawit, naglilinis dito sa loob nito ng church. Hindi maaari nakikita ng lahat ng tao. Pero ang ating pong laging aalalahanin, may Diyos na buhay na nakakakita ng lahat ng ating pong ginagawa. Nagba-Bible study ka, miski malakas ang ulan, susugot ka. Pero makikita natin, ang Diyos na yung pinaglilingkuran, siya ay buhay at tapat, na siya ang handang maggantimpala sa lahat na naglilingkod sa Kanya. Amen po. Kaya ganyan kabuti po ang ating pong Panginoon. So ngayon ating pong tingnan, dahil ang pamagat po ng ating pong binasa, mag-ingat. Amen. Mag-ingat ka. Amen. So ibig sabihin, kapag sinabi mag-ingat sa lahat ng aspeto ng ating pong buhay, kinakailangan tayo po ay sensitibo. Mag-ingat ka sa pananalita, mag-ingat ka sa pagkilos, mag-ingat ka sa iyong lalakarin, mag-ingat ka sa iyong pong buhay spiritual, mag-ingat ka bilang isang ina, mag-ingat ka bilang isang ate, mag-ingat ka bilang isang estudyante, mag-ingat ka bilang isang anak, mag-ingat ka bilang isang asawa, mag-ingat ka bilang isang may bahay, mag-ingat ka bilang isang lingkod ng ating pong Panginoon. Lahat kinakailangan tayo po, ito po'y ating pong pinag-iingatan. Bakit po? Sapagkat ang ating pong buhay, tayo po'y nagsisilbing isang larawan sa ating kapaligiran. Nagsisilbi po tayo na isang anak ng Diyos na inaasahan nila na sa atin makikita yung pagbabago ng buhay. Hindi ka man mangaral sa ating kapitbahay kapag nakikitang maingat ka sa pananalita mo. Maingat ka sa mga bagay na iyong ibinubukas sa iyong labi. Kaya ang sabi din ng ating Panginoon, mag-ingat ka. Kaya ang tanong dito, ano-ano ang dapat nating pag-ingatan? Glory to God. So ibig sabihin, may mga bagay tayo na kinakailangan pag-ingatan. Number 1 po, ano po yung dapat po nating ingatan? Ikaw ba'y nangako? Ikaw ba'y nagsalita? Ikaw ba'y nakasakit? Pero dito po, number 1 po, ano sabi ito? Mag-ingat sa pangako kay Yahweh. Amen. Mag-ingat ka ng pangako sa ating pong Panginoon. At lagi po nating iisipin kapag tayo po'y nangako, ang Diyos ay nasa langit, tayo po'y nasa lupa. Kapag tayo po ay nangako, kapag tayo po ay kung saan ay ang nagbukas ng pangako,
naririnig yan ng ating pong Panginoon. Minsan totoo na tayo po'y nakapagbubukas sa ating pong mga labi. Minsan po'y out of ano tayo? Kumbaga hindi po tayo conscious. Nangako ka, magbibigay ito. Nangako ka na kung saan ay kapag ako meron akong property na nabenta, kapag ako na kumbaga sa yung po bang nakakuha ng malaking sa loob ng kumpanya, okay, nakakuha ng malaking pension, magbibigay ako sa gawain po ng ating pong Panginoon. Kapag nabenta yung property ng aking lola at lolo, magbibigay ako ng tithes and offering. Kapag ako nakakuha ng kung saan ay yung padala ng aking anak, ibibigay ko talaga, tutulong ako sa gawain sa ating Panginoon. Bibigyan ko yung kamag-anak ko. Yung kamag-anak kong malayo na mahirap, padadalan ko siya miski maliit na halaga. Na ipangako mo sa kanila. Pero meron ditong babala ang ating pong Panginoon. Dahil lagi po nating aalalahanin, ang salita ng Diyos ay nagtuturo, nagpapaalala. Ano ang sabi ng Panginoon sa aklat po ng Bilang 30, verse 2? Kung kayo merong panata kay Yahweh, huwag kayong sisira sa inyong pangako. Kailangan to pa rin ninyo ang bawat salitang binitawan nyo. Amen. Kung meron po tayong panata, kung meron po tayong pangako kay Yahweh, huwag tayong sisira. Kung ito may pananalapi, kung ito may trabaho sa loob ng iglesia, pero dito ipinauunawa po ng ating pong Panginoon. Lahat po ng ating pong binibitawan, naririnig ng ating Panginoon. Kaya ano ang sabi niya? Huwag ang hindi mo ito tutuparin. Huwag kayong sisira sa inyong pangako. Kailangan tuparin ninyo ang bawat salitang binitawan nyo. Amen? So ano po dito yung sinabi po sa aklat po ng Deuteronomy 23, 21 to 23. Amen. Huwag niyong kaliligtaan tuparin ang panata ninyo kay Yahweh. Tiyak na sisingilin niya kayo kapag hindi niyo tinupad iyon. Hindi kasalanan kung hindi kayo gagawa ng panata. Ngunit kailangan tuparin ang anumang kusang loob na pangako ninyo kay Yahweh. Amen. Minsan nakakakilabot. Dahil totoo po naman na yung pong ating pong pagnanasa na tayo po'y makatulong, yung ating pong pagnanasa na tayo po'y makatupad, minsan tayo po ay kadaka-daka po nagsasalita. Pero ano sabi, hindi naman do po kasalanan kung hindi ka mangako. Pero ang mahalaga, do sa bibitawan mo, ikaw ay mananalangin. Minsan di ba tayo nagpe-pledge? Di ba? Wala ka pang hawak. Pero natin gagawain, di ba ating ipinapanalangin? Lord, ako po'y nangako. Gantong pecha po ang due date. Pero Panginoon, tulungan niyo po ako. Alam ng Panginoon ay kay nangako, wala kang hawak. Pero tinetest ng ating pong Panginoon ang iyong faith. Tinetest ng Panginoon kung paano ka magkakaroon ng integridad sa bawat salita mo na bibitawan mo. Sapagkat kung tayo po'y sumunod sa ating pong pangako, tayo ang ibe-bless ng ating pong Panginoon. At kung hindi ka pa naman makapagbigay, nauunawaan naman yan ng ating pong Panginoon. Baka mimiya, binibigyan po tayo na kung saan ibabala ng ating pong Panginoon. Sapagkat ang ating Diyos, siya po ay Diyos ng kaayusan. Ang ating Diyos, ang nais niya, mabuhay po tayo ng may kapayapaan. Ang nais ng ating pong Panginoon, mabuhay po tayo na may kasiglahan, lagi tayong masaya, lagi tayo na kung saan ay laging on go. Minsan pagka po tayo hindi nakakasunod, di ba tayo po'y matamlay? Nahihiya tayo sa Diyos? Kaya ngayon tayo po'y pinauunawaan ng ating pong Panginoon. Maging sincere po tayo. Pero ating pong makikita dito na talagang totoo ang ating pong Panginoon. Sa lahat po ng aspeto ng ating pong Panginoon, sa lahat ng aspeto ng ating pong buhay, alam niya ng ating pong Panginoon. Alam ng Panginoon ang kakayanan mo. Alam ng Panginoon na kung saan ay naando yung medyo kapos. Pero kung ikaw din lamang ay meron, gawain mo na kung ano ang nararapat. Sapagkat wala nakakaalam sa bukas. Amen? Ating puntin niya ito pong kasaysayan po doon po sa aklat po ng Hukom 11:34-36. Glory to God. Hallelujah. Nang magbalik si Jephthah sa Mispa, sinalubong siya ng anak niyang babae na sumasayaw sa saliw ng tamburin.
Siya ay kaisa-isang anak ni Jephthah. Nang makita siya ni Jephthah, pinunit niya ang kanyang damit at buong paghihinakpis na sinabi, "Anak ko, kay bigat ng bagay nitong ginawa mo sa akin. Sa akin ngayon. Ang panata ko kay Yahweh, hindi ko pwedeng mabawi pa." Sumagot ang anak ni Jephthah, "Kung may panata kayo kay Yahweh, tuparin ninyo iyon. Sapagkat ipinaghiganti niya kayo laban sa inyong mga kaaway na mga Amonita." Ano po ang kasaysayan nito? At noon po si Jephthah, ito po ay puspos ng kapangyarihan ng banal na espiritu. Dahil malaking labanan ang kanya pong haharapin. At ang Amonita, ito po yung kanya pong number 1 na kalaban. Siya po ay nangako kay Yahweh at ang sabi niya, "Papagtagumpayin niyo po lamang ako sa labanang ito. At kung sino ang una kong makasalubong sa aking pong pag-uwi, ihahandog ko ito sa inyo." Ay nagkataon na ang sumalubong sa kanya ay kanyang kaisa-isang anak. Pero dahil ito'y ipinangako niya sa ating pong Panginoon, nung lumapit ang kanya pong anak sa kanya, dahil nakita niya yung kanyang anak, solong-solong anak mo. Yung pa ang sumalubong sa iyo ng kanyang iniisip, yung kanyang isang kasambahayan, ito ang sasalubong sa kanya. Pero maaari ito po ipinahintulot ng ating pong Panginoon para ma-test ang binitawan na pangako ni Jephthah. Kung ito kaya sa inyo mangyari, di ba, kaisa-isa mong anak, pinapagtagumpay ka ng ating pong Panginoon, maibibigay mo kaya ang iyong anak? Maibibigay mo kaya yung kung saan yung pinakamamahal na anak o kung pinamamahal mong asawa? Pero makita po natin dito, dahil ang sabi ng Panginoon, kapag ikay mangangako, tutuparin mo ito. Pero ano ginawa ng kanyang anak na babae? Maaari, kumbaga, dahil hinubad niya yung kanyang kasuotan, hinapak niya ang kanyang damit. Dahil naandun yung kanyang kalungkutan, dahil hindi ko pwedeng suwayin ang aking Panginoon na aking pinangakuan. Dahil ako pinapagtagumpay niya sa bawat labanan, kaya kinakailangan tuparin ko. Pero ano ang sabi ng kanyang anak? Maaari na andoroon yung kanyang anak na kung saan gusto rin niya na ang kanya pong magulang ay tumupad sa ating pong Panginoon. Kaya ano ang sabi niya? Yamang ito'y ipinangako niyo kay Yahweh. Huwag po kayong sisira. Pero kung ito po'y babasahin nyo, ang sabi ng anak na babae, pero bigyan nyo lang po ako ng pagkakataon bago po ako mawala. Ako'y bigyan nyo po ng pagkakataon, 2 buwan po akong pupunta doon po sa bundok, isasama ko ang aking mga kaibigan. Pero anong ginawa nito po si Jephthah? Pinayagan ng kanya pong anak. Nagliwaliw ng dalawang buwan doon. Dahil ang sabi niya, gusto ko po, dahil ako po hindi nakaranas ng kung saan ay magliwaliw sa aking pong buhay, hayaan niyo po ako. At ako po rin ay i-offer niyo na ako rin ay isang dalaga. So ano po ginawa? Matapos na umuwi ang kanya pong anak, inihandog ang kanya pong anak. Pero makikita po natin dito, dahil siya po'y pinapagtagumpay, naaalala niya na kung maaari kung ang aking anak ito ihahandog ko, pwede pa mag-produce ang ating pong Panginoon ng ilang anak. Dahil ang ating pong kaibigan na si Job, noon siya po ay kung saan ay dumanas ng napakaraming pong pagsubok, hindi po siya na kung saan ay nagtutubili, hindi na bago ang kanyang pananampalataya at ating pong malalaman na ito pong si Job, pinagpala ng labis-labis ng ating pong Panginoon. At yun po ang nais po ng ating pong Panginoon. Maaari sa ating pong buhay, marami pong itetest sa atin ng ating pong Panginoon. Na kung meron pong tao na nangangailangan at lumapit sa iyo, na kung meron ka na pangakuan, na kung saan dapat mong gawain, ang Diyos nakikita ang lahat ng ito. Kaya tayo po'y tinuturuan ng ating pong Panginoon, mag-ingat po tayo sa pangako, pero kung tayo nakapangako, masakit man, tuparin mo. Dahil ang Diyos, pag nagpala, sobra-sobra pa sa hinihingi sa iyo ng ating pong Panginoon. Kung lakas mo ang kinukuha ng Panginoon, ibabalik yan. Bakit? Ang Diyos na nagbigay sa atin ng buhay. Ang Diyos na nagbigay sa atin ng pagkapala. Ang Diyos na nagbigay sa atin ng talento. Bakit ipagkakait mo ang meron ka? Amen? Kaya kung tayo po'y mangangako, tutuparin mo ito. Huwag kang magdadalawang isip. Amen? So ang sabi po rito, mag-ingat ka sa pangako, sa pagbibigay. Amen. Praise God. Ating puntin yan, ito pong
kasaysayan po ni Ananias at ni Sapphira. Alam po natin na ito po si Ananias, si Sapphira, sila po noon po sa Acts 5, sila po yung kusay mainit sa Panginoon. Dahil nais po nila na kung saan ay makatugon sa pangangailangan dahil nung panahon yon, napakaalab ang mga mananampalataya. Marami nagbebenta ng kanilang kabuhayan para lamang ang gawain sa Panginoon ito po ay maipagpatuloy. Pero ito po si Ananias at si Sapphira ay nangako. So ang sabi po niya di po sa verse 3, ito po ang salita po ni Pedro sa kanya. Kaya sinabi ni Pedro, Ananias, bakit ka nagpadala kay Satanas? At nagsinungaling ka sa Espiritu Santo, bakit mo binawasan ang pinagbilihan ng lupa mo? So ibig sabihin, ito po si Ananias at si Sapphira, sila pinangako na ibibigay nilang lahat ang pinagbilihan ng kanilang lupa. Kaya ang sabi dito, di ba nung hindi mo pa na ibebenta, sa'yo yan. Bakit matapos mong ibenta, nagsinungaling ka pa sa ating Panginoon o sa ating Espiritu Santo? Bakit? Sapagkat ang Espiritu Santo, witness yan sa atin. Kaya ano po nangyari po dito sa mag-asawang ito? Glory to God. Makikita po natin dito na sila po, bago pa lamang dumarating ang kanya pong asawa na si Ananias, patay na ang kanyang asawang si Sapphira. At pagpasok din ni Ananias, bago pa lang pumapasok, bubulakta na sila. Amen. Kaya hindi po natin dapat pipigatiin ang banal na espiritu. Sapagkat ang banal na espiritu, yan po yung witness po sa atin. Yan po yung ipinagkaloob sa atin ng ating pong Panginoon na yan pong ating pong nagiging kasama. Kaya mag-iingat po tayo sa pagsisinungaling. Mag-iingat po tayo sapagkat lagi po nating aalalahanin na ang banal na espiritu kapag ito'y ating pong pinighati, tayo po rin ang mawawalaan. Malulungkot siya. Amen. Pero makikita po natin dito, pagdating po sa pagbibigay, maging totoo po tayo. Kung ikaw po'y nangako na magbibigay ka, mabenta ang bahay at lupa mo, kapag ito'y nabenta, kinakailangan tuparin mo ang iyong pangako. Kung ikaw po ay mayroong binenta na kung saan na, miski sasakyan, miski ano ang ipinangako mo, tutuparin mo kung ikay magbibigay. Amen. Tutuparin mo sapagkat ang Diyos, kapag siya iyong sinunod, tutuparin ang lahat ng iyong mga pangangailangan. Amen. Walang bagay na mahirap sa ating Panginoon. Sapagkat ang nais niya po ngayon, tayo po ay maging totoo sa harap ng ating pong Panginoon. Magbigay po tayo sa gawain ng ating pong Panginoon. Sapagkat ang Diyos, kung ating pong titingnan, kapag siya po ay nagbigay sa gawain natin sa ating pong Panginoon, glory to God, mararanasan mo yung abot-abot na pagpapala. Mararanasan mo, hindi pa nauubos, yung pera mo may darating pa. Amen? At ito po akin po itong naranasan. Ito po 2 taon na buhay pa po si Pastor Ken. Dahil noon po, panay po yung mga bigayan, panay po ang mga bigayan. Hindi po ako minsan makabigay. At isang beses po ako po ay nangako, hindi po ako nakatupad. At talaga pong ramdam na ramdam ko po yung lungkot nung hindi ko po natupad yung akin pong ipinangako. Kaya miski po noon pandemic, nagkaroon po na kung saan ay pledges. Ang sabi ko sa Panginoon, Panginoon, bigyan niyo po ako ng pagkakataon. Wala man akong ganung kalaki na hinahawakan, pero Panginoon, tulungan mo po ako na maibigay ko itong aking pledges na ito. Minsan kasi pagka po tayo nangako, parang binabaliwala po natin. Kasi kung ating pong titingnan, yan pong ating pong ipinangako, ang Diyos ang naglagay sa puso mo. Ang nais lang ng ating Panginoon, kung ikay mangangako, dadalahin mo ito sa panalangin. Kung ikay may hinihintay na pagpapala, ang Diyos ay kikilos at gagawa para hipuin ang taong ito na kung saan ay magpadala sa iyo ng pagpapala. Kung may utang man sa iyo, sila ay magbabayad para maibigay mo sa ipinangako mo. Amen. Ganyan po ang nais po ng ating pong Panginoon. Kaya mag-iingat po tayo sa ating pong pangako. Magbigay po tayo ng may kaligayahan sa ating pong puso. Saan pa po tayo? Mag-ingat sa pangako sa panunumpa. Glory to God. Ang sabi po sa aklat po ng Santiago 5:10-12. Glory to God. Ang sabi niya, mga kapatid,
Tularan ninyo ang mga propeta nagsalita sa pangalan ng Panginoon. Buong tiyaga silang nagtiis sa kahirapan. So ibig sabihin, ipinakikita po rito sa aklat po ni Santiago. At ang sinasabi natin, pinagpala ang mga nagtsitsaga at nagtitiis. Narinig na ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job at ang ginawa sa kanya ng Panginoon. Sa bandang huli, talagang napakabuti at tunay na mahabagin ang ating pong Panginoon. Ano sabi sa verse 12? Ngunit higit sa lahat, mga kapatid, huwag kayong manunumpa. Huwag niyo sabihin, saksi ko ang langit o ang lupa o ang ano paman. Sapat na ang sabihin niyo, oo kung oo at hindi kung hindi, upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Amen. Lalo na po tayo, di ba, naranasan po natin na tayo po ay nangungutang, lalo na po tayo panahon na tayo po ay nasa kagipitan. Minsan sa kagustuhan mo magbayad, napakadaling mangako, o sige sa ganung petsa, magbabayad ako. Totoo po naman yon, dahil gusto natin na makabayad. Minsan marahil sa dami ng pinagkakautangan, darating si Meralco, darating si Bill sa tubig, darating yung anak mo, nanay kailangan ko yung tuition, nanay kailangan ko yung pambili ng libro, nanay kailangan ko yung pambili ng uniform. Minsan di ba, nangyayari to sa atin, nalilimutan na natin yung ating pangako sa isang tao. Bakit hindi? Sa dami ng yung babayaran. Pero nakikita yan ng ating pong Panginoon. Kaya talagang totoo po, na talagang tayo pinakapangangako minsan, miski wala pa tayong hawak, pero minsan sinasadya ng pagkakataon dahil sa dami ng pangangailangan, pero ang Diyos mangungusap sa iyo. Malulungkot ka, nahihiya ka na, nakita mo yung pinangakuan mo, gusto mo magtago sa kabilang karsada, masasalubong mo pala. Minsan may tao na kung sa'y pinangakuan mo, magtatago ka, paglabas mo, naando pala nakikipagkwentuhan. Diba? Pero yun ay paraan ng ating Panginoon para tayo ay magkaroon ng takot. Yun ay pinahihintulutan ng ating pong Panginoon para po tayo ay hindi magpabigla-bigla ng pangako. Di ba meron pa nagsasabi, oh, sumpaman, magbabayad ako sa iyo pagdating ng pera ng aking anak. Oh, matay man ako. Hindi naman talaga dumarating. Di ba? Di ba ganyan tayo? Pabigla-bigla tayo ng salita. Pero talagang totoo po yan. Sapagkat ang nais po ng ating pong Panginoon, mag-ingat tayo. Amen. Kung tayo po'y nangako, alam ng Panginoon yan, maging marubdob tayo sa pananalangin upang ang Diyos ay kumilos at gumawa. Amen. Kaya yan po ang nais po ng ating pong Panginoon. Lagi po tayong mag-ingat. Amen. Lagi po tayong mag-ingat sa bawat ating pong ipapangako at lagi po nating aalalahanin, nais ng ating pong Panginoon na kapag tayo ay nagkaroon ng pagnanasa na ito po'y matupad, makikita natin unti-unting dumadaloy ang pagpapala. Unti-unti tayo nakakabayad sa ating pong mga pagkakautang. Unti-unti tayo na makararanas ng kung saan ay paglaya sa kahirapan sapagkat nakikita ng ating pong Panginoon na ikaw'y nahihiya, natatakot ka na dahil ayaw mo masabi ang pangalan sa buhay ng Panginoon. Nakasabi, I am bayan born again. I am bayan na kung saan ay laging praise the Lord. Laging dala ang Biblia, hindi naman nagbabayad ng utang. Lahat naririnig ng Panginoon. At nararamdaman ang ating nararamdaman. Pero kapag tayo po ay patuloy na lalapit sa Panginoon, ang Diyos ay tapat at mabuti. Lalo kapag ang ating pong isinasaalang-alang na ay ang pangalan ng ating pong Panginoon, hindi pwedeng hindi tutugon ang ating pong Panginoon. Lalo po sa mga magulang na nakaranas po nito. Ito po'y magsisilbi po natin patotoo sa ating pong mga anak. Magsisilbi itong patotoo sa ating pong kapitbahay. Ito po'y magiging isang encouragement doon po sa mga taong nanlulupaypay. Kaya po tayo idinaan sa iba't ibang uri po ng pagsubok. Mga katatayan, mga kalalakihan, mga kananayan, mga kabataan, idinadaan tayo ng ating Panginoon upang patunayan na ang ating Diyos ay tapat at tumawag sa atin na hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Pagpapalain tayo ng ating Diyos. Amen. Dahil ang Panginoon, lagi siyang gitil na tayo po'y pagpalain. Dahil kapag tayo po'y pinagpala ng ating pong Panginoon, magiging pagkapala po din tayo sa iba.
Amen. Yung bawat pagpapala na ating pong natatanggap, sasabihin ng Panginoon, anak, bahaginan mo yun. Sapagkat nanalangin siya kagabi, walang pambaon ng kanyang anak. Bigyan mo ng pambaon ng kanyang anak. Amen. Dahil kung ikay mananatiling mahirap, paano makikilala ang ating Diyos ay buhay? Paano makikilala ng ating pong Panginoon ay nagbabago ng ating pong buhay? Amen. Sapagkat marami na po dito sa atin na binago ng ating pong Panginoon. Amen. Yung dating sarado ang kamay, ngayon po'y nagiging bukas na. Amen. Kaya kung ikaw po ay kung saan nakararanas ng gustong-gusto mo magbigay, pero wala kang ibigay, manalangin ka sa ating Panginoon. Amen. Alam niyo, ako po ay blessed na blessed dahil ito pong ating pong kapatid na si Sister Christy. Yan po'y dati po talaga. Naranasan niya po yung dating hirap ng kanya pong buhay. Hindi siya makapagbigay sa bawat gawain, pero gustong-gusto niya makapagbigay. Pero ang Diyos ay kumilos at gumawa. Ngayon, kada pledges, meron po siyang bigay. Amen! Dahil tapat ang Diyos, mabuti ang ating pong Panginoon. At lalo siyang pinagpapala. Glory to God, hallelujah. Kaya yan po'y sakripisyo. Ang pagbibigay po, ito po'y sakripisyo. Pero habang tayo po'y sumusunod sa gawain po ng ating pong Panginoon, hindi ka na nahihirapan. Dati, minsan gusto mo sumamba, wala kang pamasahe. Pero ngayon, lagi ka nasa simbahan. Bakit? Nararanasan mo ang pagkapala ng ating pong Panginoon. Amen. Ay, ang mga taong yan, ayaw na ayaw sa Bible study. Ayaw na ayaw makarinig ng pangangaral na salita ng Panginoon. Pero ngayon, puspos, sapagkat nagdadala ng mga kaluluwa. Amen. Nasasamba sa lugar na ito. Amen. Si Sister Annie, ano kanya patotoo? Nung siya hindi pa nakakakilala sa Panginoon, ang kanya pong tindahan, close, open. Close, open. Amen? Pag walang pera, sarado tindahan, wala ibibilin paninda. Pero magbuhat na siya makakilala sa Panginoon, hindi na siya nagsasara. Nagsasara siya para lang magpahinga. Amen? Di ba ganun kabuti ang ating pong Panginoon? Bakit? Nakita ng ating Panginoon ang kalampuso na kung saan nais nila na maging bahagi ng gawain. Amen. Kada Bible study, may pakain. Di ba? Bakit? Pinagpapala siya. Kung hindi siya pinagpapala, makapagpapakain ba yan? Amen. Ganyang kabuti po ang ating pong Panginoon. At dati yung kanya pong bahay, nagigiray-giray. Ngayon po, konkreto na ang palibot. Bakit? Pinagpala ng ating Panginoon. Amen. Kaya yan po yung isang pong patotoo. Kaya hindi po tayo na kung saan ay nalulungkot para ba ang pakiramdam mo, hindi ka na mababago. Alalahanin po natin habang tayo may buhay, may pag-asa. Amen? Kaya unti-unti pinagpapala ng ating pong Panginoon. Si Sister Annie, gustong-gusto na niya maka-attend. Sikapin mo lamang na ikay maka-attend. Makakadalo ka. Ayan, nakailang linggo na uma-attend. Miski siya po hirap na hirap. Amen? Dahil nagnanasa siya na makasama yung kanyang kasenyor, kaya ngayon siya naririto. Amen? Bakit? Kasi gusto niya lagi nasa gawain ng Panginoon. Alam mo, gustong-gusto ko talaga makadalo sa gawain. Manindigan ka lamang. Ang Diyos ang may-ari ng ating katawan, bibigyan ka ng kalakasan. Amen po. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Mag-iingat sa pangako bilang gantimpala. Ito po rin isang senaryo na kung saan siya po ay nanghako. Pero ito po ay matindi po yung kanya pong ginawa. Ating punti niya yung pong ating pong babasahin sa aklat po ng Matthew 14 verse 6 to 11. Glory to God. Ang sabi po rito, nang sumapit ang kaarawan ni Herodes, sumayaw ang anak na babae ni Herodias sa harap ng mga panauhin. Labis na nasiyahan si Herodes, kaya't sumumpa siyang ibibigay sa dalaga ang anumang hingi nito. Sa udyok ng kanyang ina, sinabi ng dalaga sa hari, ibigay po ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan na tagapagbautismo. Nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang pangakong narinig sa mga panauhin, ininutos niya na ibigay sa dalaga ang hinihingi nito. Amen. Kaya't pinapugutan niya si Juan sa bilangguan at inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay ito sa dalaga. Dinala naman ito ng dalaga sa kanyang ina. Ito pong kasaysayang ito po ay
napakalungkot. Dahil kaya minsan mag-ingat tayo sa ating pong iniisip. Dahil kung ating pong babasahin ito pong senaryong ito pong si Herodes, gusto talaga niyang ipapatay na itong si Juan Bautista. Bakit gustong-gusto ni Herodes? Kasi ito po si Juan Bautista, dahil siya po ay kung saan ay isang ebanghelista. Ang buhay po ni Herodes, siya po'y namumuhay sa kasalanan. Dahil ito po si Herodias, ito po ay asawa ng kanyang kapatid. Ngayon pinagsabihan po siya ni Juan Bautista. Ang sabi niya, hindi nakalulugod kay Yahweh. Napisanan mo ang asawa ng iyong kapatid na si Felipe. So bilang ito po ay isang mataas ang katungkulan sa kanilang lugar, itong si Herodias na kanya pong kinakasama, dahil ayaw din niya na kung sa ipigilan sila sa kanilang mga ginagawa, dahil ito po si Juan Bautista, ito po ay napaka-powerful. Kaya ang ginawa niya, dahil ito po si Juan Bautista, ay lagi po siyang sinasabihan, dahil siya po'y mataas ang katungkulan po, ito po si Herodes, kaya isang araw ang ginawa siya, ito po ay pinapahuli. Pero gumawa po na kung saan na senaryo ang ating pong Panginoon na ito po ipinahintulot ng Diyos. Bakit po? Kasi may balak na ito po si Herodes. Dahil sabi niya, gusto niyang ipapatay itong si Herodes. Ito po si Juan. Dahil ito po si Juan, ayaw niya na kung saan manatili pa sa kanilang paligid. Dahil baka mimya itong si Herodias na kanyang kinakasama ay magbago ng desisyon. Pero dahil sa dumating ang isang senaryo na nagkaroon po siya ng birthday, sumayo po itong anak ni Herodias, natuwa siya. Kaya ang sabi nitong si Herodes sa dalagang ito, magsabi ka kung ano ang gusto mo na irigalo ko sa iyo. Ay di ang ginawa ng nanay, pagkakataon ko na ito. Sasabihin ko sa aking anak, ang irigalo sa iyo, ang ulo ni Juan. Ano po ang ating pong nakikita rito na mensahe ng ating pong Panginoon? Mag-ingat po tayo sa ating iniisip. Kasi iniisip na ni Herodes na ipapatay si Juan. Pero natatakot siya dahil ang mga Hudyo ay ang taas ng paggalang kay Juan. Pero dahil gumawa ng isa pong pagkakataon, dahil siya'y nangako, pero siya po'y nalungkot. Nalungkot po ito. Miski pa sabihin na maaari na siya po'y matutuwa na ito'y mamatay, pero nalungkot siya dahil sa hindi magandang kaparaanan, dahil siya mismo ang nag-utos na kung saan, sige, dahil ito'y aking ipinangako, ito'y aking tutupdin. Kaya noon din, ipinaputol niya o ipinapugot niya ang ulo ni Juan. Nangako siya, hindi na siya makatanggi. Bakit? Yung kanyang mga tao na panauhin na mararangal, ito ay magbibigay sa kanya ng kung saan ay pag-alis o pagbaba ng paggalang. Amen? Kaya pala ako pinagtatanong, sabi ko, bakit ang mga Jehovah ay hindi sila nagse-celebrate ng birthday? Ako po'y nagtanong at ang kwento niya, dahil ito po raw ay yung tungkol sa kasaysayan po ni Herodes. Kailan po ito nangyari? Araw po ng birthday. Maaari po dahil maraming mga lasing na si Herodes sa sobrang kasiyahan. At ito po yung kanila pong iniingatan, kaya daw ayaw po nila na nagse-celebrate ng birthday. Pero wala po tayong magagawa dahil ito po ang kanila pong paniniwala. Dahil ito po, maaari sa totoo po nang nangyayari to. Minsan celebration ng birthday, ano po nangyayari? Di ba, inuman, katuwaan. Minsan marami na andyan yung mga tudyuhan. Kaya tayo po'y pinag-iingat. At ito po ang nangyari sa panahong ito. Kaya po ang relihiyon po ng Jehovah, hindi po nila isine-celebrate ang birthday. Nag-iingat sila na baka doon sa celebration na yon, may bagay na maganap na hindi nakalulugod sa ating pong Panginoon. Kaya mag-iingat po tayo. At ito po ay nais ng ating pong Panginoon. Na maging sa ating pong mga anak, kapag tayo po ay mayroon pong ipapangako, mag-ingat po tayo na hindi ating pututuparin. Kasi kapag tayo pinangako sa ating pong anak at hindi po natin tinupad, bababa ang pagtingin ng ating pong mga anak. Masasabi, ang nanay ko sinungaling pangako ng pangako, hindi naman tinutupad. Amen? Kaya tayo po ay pinag-iingat po ng ating pong Panginoon.
So ano po, sa ikalima po, mag-iingat sa paghatol. Praise God. Ang sabi po sa akin po ng Matthew 7:1-6, glory to God. Huwag kayong humatol na kayo di hatulan. Sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol ninyo sa iba. At susukatin kayo ayon sa panukat na ginamit ninyo sa iba. Bakit mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang trosong nasa iyong mata? Praise God. Hallelujah. Amen. Paano mahasabi sa iyong kapatid, halika't alisin ko ang puwing mo, gayong troso na nasa mata mo, mapagkunwari, alisin mo muna ang trosong nasa iyong mata, sa gayon makakakita kang mabuti at maaalis mo ang puwing sa iyong kapatid. Praise God. Huwag niyong ibigay sa mga aso ang banal na bagay. Baka pagkatapos at kayo pa ang balingan at sakmalin nila. Huwag niyo ihagi sa baboy ang inyong mga perlas sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga iyon. So ibig sabihin tayo po bilang tayo po yung mga mananampalataya, mag-iingat po tayo sa paghatol. Baka mimiya nagsasabi ka na, yung ugali mo, bagu-baguhin mo yan. Pero ikaw pala meron ding ganung ugali. Kaya ano ang sabi niya? Bakit mo nakikita yung puwing sa kapatid mo? O sa kapitbahay mo? Na inggitera. Yung kapitbahay mo na sinungaling. Yung kapitbahay mo na palautang. Yung kapitbahay mo na walang ginawa kung hindi manghusga. Pero minsan tayo pala'y nakakahusga. Tayo pala'y nakakahatol sa ating pong kapatid. Kaya ano ang sabi dito? Bago ka mag-alis o pumuna ng puwing sa iyong kapwa, alisin mo muna yung gatroso na puwing sa iyong mata. Baka sakali makakita ka. Anong pinauunawa po doon? Atin pong itong alalahanin, si Jesus ang nagsasalita dito. Pinangangaralan niya yung mga alagad niya. Pinangangaralan niya yung mga sumusunod sa kanya. Kaya mag-ingat tayo na tayo hahatol sa ating pong kapwa. Kung wala ka lang mahasabi maganda, isipin mo na lamang ang bibig mo. Amen? Dahil ano ang sabi po rito? Kapag tayo po ay lagi na lang tayong puna ng puna sa ating pong kapatid, okay lamang kung ang pagpuna mo, ito ay, sabi nga meron po tayong mga sinatawag na positive. Amen? Positive correction. O with love correction. Pero kung minsan meron po tayong sarcastic na kung saan ay mga pananalita. Pero tayo pinag-iingat ng ating pong Panginoon. Dahil sabi niya, huwag kayo humatol upang hindi kayo hatulan. Sa bawat panukat na ihahatol nyo, ito rin ang panukat na ibabalik sa inyo. Totoo, minsan tayo po'y walang kaingat-ingat. Minsan sabihin mo, ay, ang kapitbahay ko, hindi marunong magbayad ng utang, umutang yan sa akin, hindi nagbayad. Pero darating ang ilang buwan, ilang taon, minsan meron ka na paling ganun na ugali, na mangungutang ka, hindi ka na magbabayad. Minsan magsasalita, napaka-chismosa niyan. Yung aking kapitbahay, napaka-chismosa. Pero isang araw, mas marami ka palang ichinichismis doon sa malayo mong kapitbahay. Ano nangyayari dito? Diba? Kasi humatol tayo. Amen? Kaya tayo pinag-iingat ng ating pong Panginoon. Mabuti pa, ang ikwento mo, ang ichismis mo, ang magandang balita. Amen? Mabuti pa ang ihatol mo sa iyong sarili. Lord, hahatulan ko ang aking sarili dahil ako ay matagal nang hindi mo nagagamit. Pero ngayon, Panginoon, ako'y lalabas sa kalsada at ako'y magbabalita na ang aking Diyos ay nagpapalaya, na ang aking Diyos ay nagpapala. Ito yung magandang balita na ating pong sasabihin sa ating pong kapitbahay. Ang aking Diyos ay nagpapagaling. Ang aking Diyos ay nagbabago ng buhay. Magiging itong kapakinabangan. At ang sabi nito, ang babala sa atin, baka tayo po rawin lapain. Kung tayo po'y tingin ng tingin sa ating kapatid, nakikita natin yung kanyang muta, gamutang kasalanan, gamutang kainggitan, gamutang pagiging chismosa. Pero para tayo gatroso. Amen. Gatroso, yung ating masamang ugali. Kaya na ang sabi ng Panginoon, mag-ingat tayo, baka tayo lapain. Ano po gagawin yan? Ikukwento yan. Hoy, nasabi nyo ni born again. May gawain pa sa kala, may Bible study. Tapos yung pala naman, yung mga kapwa niya doon, ikukwento. Yung kanyang kamag-anak, dahil nag-away sila sa lupa, ikukwento kung gaano kasama yung kanyang kapatid.
Yan ba yung mga born again? Amen. Kaya ang nais po ng ating pong Panginoon, para lalo po tayo maranasan natin ang pagsama ng ating pong Panginoon, mag-ingat po tayo sa lahat ng aspeto ng ating pong buhay. Glory to God. Kaya ano po ang in conclusion? Ano po ang sabi po sa aklat po ng Santiago 11? Santiago 1:19 to 26. Santiago, ayan. Amen. Ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos. Mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Hindi siya nagbabago o nagdudulot ng bahagyamang dilim dahil sa pagbabago. Niloob niyan tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo maging pangunahin higit kaysa lahat ng kanyang mga nilalang. Praise God. Mga kapatid kong minamahal, unawain niyo ito. Maging alisto kayo sa pakikinig, maingat sa pagsasalita at hindi agad nagagalit. Dahil ang galit ng tao ay hindi nakatutulong upang magawa kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. Amen. Stop muna po tayo diyan. So dito po ipinakikita po ng ating pong Panginoon. Ang Diyos po ay nagpapaalala. Ang Diyos po na bilang ating pong Panginoon tumawag po sa atin. Ang Diyos po na kung saan ay nagbababala. Dahil tayo po bilang magkakapatid sa pananampalataya. Bilang tayo po ay tinawag ng Panginoon at merong kakaibang kaloob po sa atin po ang ating pong Panginoon. Ang sabi po ng ating pong Panginoon, siya po ang nagpapaalala, unawain niyo ito. Maging alisto kayo sa pakikinig. Mag-ingat sa pagsasalita at hindi agad nagagalit. Dahil ang galit ng tao hindi nakatutulong upang magawa kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. Magkaroon po tayo ng self-control. Ingatan po natin yung ating pong pagkasalita. Kapag tayo po ay nagagalit, alam po natin na tayo po ay out of emotion na, manahimik ka na lang. Kasi kapag ang salita ay nabitawan mo na, kapag ito'y nakasakit na, hindi ito parang bata pag binigyan mo ng lollipop, ito ay mababawi mo. Sa pagkatotoo ang ating pong Panginoon ay nagtuturo at nagtutuwid. Tayo pong lahat, bilang tayo po yung mga anak ng Diyos, tayo po ay pinapag-iingat ng ating pong Panginoon. Kaya nga ang sabi niya sa aklat po ng 1 Peter chapter 5, verse 7, ang sabi niya rito, cast all your burdens to God because God cares for you. Minsan tayo po ay punong-puno ng kaguluhan, punong-puno tayo ng alalahanin. Kaya tayo po minsan pabigla-bigla ng salita. Tayo po minsan pabigla-bigla po na kung saan ipagkagalit. Kaya ang nais po ng ating pong Panginoon bilang tayo po ay pinakalooban ng ating pong Panginoon, binigyan po tayo ng regalo. Ang regalo sa ating po ng ating pong Panginoon ay ang kanyang banal na Espiritu. Ang regalo po ng ating pong Panginoon ay buhat sa taas. Ito'y walang iba kundi ang banal na Espiritu na nagbibigay sa atin ng karunungan. Kaya ang nais po ng ating pong Panginoon, lagi po tayo maging alisto. Ang sabi niya sa verse 8, be severe, be vigilant. Ang ating pong kaaway na dyablo ay tulad ng isang leyon na umaatungal, naghahanap ng kanyang masisila. Tayo po mga mananampalataya, tayo po ang inaabangan ng dyablo. Sapagkat ang dyablo, ang sabi sa aklat po ng John 10:10, siya'y bumaba sa lupa upang siya'y manlinlang, pumatay at magwasak. Pero ang ating pong Panginoon ay bumaba sa lupa upang magbigay ng buhay, isang buhay na ganap at kaaya-aya. Kaya kung ano man yung pong ating pong mga pinagdadaanan, huwag po tayo na kung saan ay padaig sa gawa po ng dyablo. Kung tayo pinakagawa ng pagkakamali, lapit agad sa Panginoon. Hingi agad ng tawad. Sapagkat minsan, simpleng salita, kapag ito po'y nakasakit sa ating pong kapwa, napakahirap po ito na bawiin. Pero tanging ang Diyos po lamang ang makapagbabago nito. Kaya kinakailangan na tayo po ay maging maingat. Kaya kinakailangan na tayo pong lahat na naririto. Ikaw man ay isang nanay, mag-ingat ka sa pananalita sa iyong anak. Ikaw man ay isang tatay, ingatan mo na ikay makapanumpa. Na minsan magsasalita ka. Kapag kakaunti ang mga anak mo nagkasala,
sumpain ka, wala kang kayalang utang na loob. Merong mga ganyang magulang. Pero ang ating pong Panginoon, siya po ay Diyos na punong-puno ng pangunawa. Na kung paano po tayo inunawa ng ating Panginoon, kung paano po tayo inibig, ganun po rin tayo. Kaya kinakailangan maging prayerful po tayo. Sapagkat tayo po ay ginamit ng ating pong Panginoon, tayo pong lahat na narito, tayo po yung kung saan ay magdadala ng magandang balita. Yung ating pong mga patotoo sa ating pong buhay, kapag ito po'y ating pong na-share, na kung ano yung ginawa sa ating po ng ating pong Panginoon, diyan po malulugod ang ating pong Panginoon. Paano kung hindi ka na makapagsalita? Paano kung hindi ka na makapag-share? Dahil punong-puno ka ng kalungkutan. Pero ang Panginoon nangungusap sa atin, saan ka man dadalhin ng Panginoon, gamit ka ng ating pong Panginoon. At ano po ang sabi niya sa verse 21 ng Santiago? Glory to God, hallelujah. Kaya talikuran na ninyo ang inyong mga maruruming gawa, alisin ang masasamang asal, magpakumbabang tanggapin ninyo ang salitang itinanim sa inyong puso. Ito ay may kakayanang magligtas sa inyo. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Kaya kung ano po yung narinig po natin salita ngayon, kapag ito po'y atin pong hindi na isagawa, dinadaya lang natin ang ating sarili. Kaya pong ipinauunawa dito, sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito, ay katulad lang ng isang taong tumitingin sa salamin. At pagkatapos makita ang sarili, umaalis at kinalilimutan na niya ang kanyang anyo. Kung tayo po ay pumupunta rito sa iglesia, at tayo po'y nakarinig po ng salita, ang lagi po nating iisipin, ang nais po ng Panginoon sa pamamagitan ng salita ng Diyos na ating pong naririnig, ito po ang may kapangyarihang magbago sa ating pong buhay. Ano ang sabi niya? Sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito, ay katulad ng isang taong tumitingin sa salamin. Pagkatapos makita ang sarili, wala na. Dinadaya lang natin ang ating sarili. Kaya kung ano man yung salita ng Diyos na ating pong narinig, ito po'y ating pong isabuhay. Ano po pangako na salita po ng ating pong Panginoon? Sabi po sa 24 o 25. Sapagkat ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao, ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa, hindi siya katulad ng tagapakinig lamang pagkatapos ay nakalilimot. Amen? Kaya ito po ang pinaabot po sa atin po ng ating pong Panginoon. Kung ano man yung mga salita ng Diyos na tumama sa inyong puso, ako po'y naniniwala, bago ito ibinigay sa akin ng Panginoon, meron pong nais na abutin dito ang ating pong Panginoon. Sapagkat ang salita ng Diyos, kapag ito po'y nahasik, hindi po ito babalik ng walang bunga. Kaya kung ito ngayon narinig nyo, at ito po'y isinagawa nyo, pagpapalain kayo ng ating pong Panginoon. Sapagkat ang ating Diyos ay napakabuti, tapat, makapangyarihan, na sa ating pong mga gawa, tayo po'y pagpapalain. Ano ang sabi niya po sa verse 12 na Santiago 1? Ito po ang napakagandang balita. Ang sabi, ang pagsubok at ang pagtukso. Pinagpapala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Sapagkat matapos niyang malampasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Amen. Kaya kung ano man po yung pong ating pong nararanasan, ano man po yung mga pagsubok na ating pong mga pinagdadaanan, tapat ang ating pong Panginoon na nagsalita, matapos na ito yung inyong mapagtagumpayan, mapapalat kayo. Bakit? Sapagkat tatanggap po tayo ng putong ng buhay. Yung pangako po ng ating pong Panginoon, sa Kanyang pagbabalik, tayo po'y makakasama ng ating Panginoon upang maranasan po natin ang reward ng ating pong Panginoon sa ating pong buhay. Kapatid, huwag kang mapapagod sa pagsubok. Sapagkat may gantimpala sa atin ng ating pong Panginoon. Kaya lagi po nating aalalahanin ang mga ngaral, chapter 5, 4-6.
Kung tayo po'y mangangako, tuparin po natin ito. Amen? Amen. Tuparin po natin ito. Sapagkat hindi siya nalulugot sa taong mangmang. Kaya tuparin ang inyong pangako sa Kanya. Mabuti pang huwag ka ng mangako kaysa mangako at hindi mo tutuparin. Amen. Kaya nagpapaalala ang ating pong Panginoon. Hallelujah. Huwag mong pabayaang magkasala dahil sa iyong pananalita. Mangako ka at pagkatapos ay babawiin mo. Diyan galit na galit ang ating pong Panginoon. Amen. Kung ito'y mahirap para sa iyo, kapatid, nais ng Panginoon na magpatuloy tayo sa paglapit sa ating Diyos. Nais ng Panginoon na maranasan natin yung pangako ng ating pong Panginoon. Amen po. Sige po, tayo po'y pumikit at manalangin. Yes, O Lord God, hallelujah. Panginoon, sa oras na ito, O God, maraming pong salamat sa mga salita mo, Panginoon, ay pinagkaloob mo sa amin. Lord God, tunay nga po na kay buti mo sapagkat nais mo, dakilang Ama, na kami lahat ay makaranas ng iyong pong pagkapala. At maging maingat po kami, sapagkat kami po bilang mga tinawag at pinili, Panginoon, nakikita po sa aming puso, nakikita po sa aming buhay ang larawan mo. Sapagkat kami po'y gagamitin mo po sa huling panahon. Nais po, O Diyos, na kami po'y pagpalain mo, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Upang ito'y magamit, Panginoon, sa pagkapalaghanap ng magandang balita. Ang aming pong buhay, Panginoon, magsilbi itong kalakasan, kagalakan, Panginoon, ang aming pong kapaligiran. At higit sa lahat, Panginoon, ikaw po ang maparangalan sa aming pong buhay. Kaya salamat po, Panginoon. Dalangin ko po, O Diyos, na patuloy, Panginoon, Lord God, nakatakboy mo po ang pangangailangan ng aking pong mga kapatid. Na kung meron man dumaranas dito, Panginoon, Lord God, ng iba't ibang uri ng pagsubok. Kung sila may nakararanas po, Panginoon, ng karamdaman, Lord, ang aking pong dalangin, maranasan po nila yung kagalingan. Sa loob po ng tahanan nila, kung meron pong kaguluhan, Panginoon, ikaw po ang Diyos ng kapayapaan. Kung meron man, Panginoon, Lord God, nakararanas po, Panginoon, ng kasalatan, ikaw ang Diyos na nagpapala. Hinahayaan mo kami dumaan sa iba't ibang uri ng pagsubok sa aming pong buhay. Upang makita po namin na totoo, Panginoon, na ang nananampalataya sa iyo, hindi mo bibiguin, dakilang Ama. Kay Lord, salamat. Salamat po, Panginoon, dakila ka po, O Diyos. Karapat dapat lamang, Panginoon, ang papuri, parangal, pagdakil at pagluwalhati, Panginoon, ay maibalik sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Hallelujah, Lord God. Sige po, tumayo po kayo. Itaas niyo po ang inyong mga kaloob. Praise God. Hallelujah. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama. Panginoon, marami pong salamat sa mga kaloob, Panginoon, na